Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 541 hanggang 550. Kabanata 541 masyadong disappointing sa lungguhit isa. Array. Si Jake Carmichael, na mataba na at matipuno, ay bumagsak sa lupa na parang bomba ng karne ng tao, na agad na umaakit sa mga taong nanonood. Para sa isang taong may mataas na katayuan, hindi nakakatakot ang mawalan ng pera. Pagkatapos ng lahat, marami siya nito. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay hindi isang bagay na kayang mawala sa anumang halaga. Hindi man siya nakilala ng mga naroroon, kailangan niyang mabawi ang kanyang dignidad. Honey, okay ka lang ba? Nagmamadaling lumapit ang babae at, buong lakas, nagawa niyang tulungang makatayo ang halos 300 pound na si Jake Carmichael. Ubo-ubo. Naramdaman ni Jake Carmichael ang pagdagsa ng dugo at hangin sa kanyang dibdib, nakita ang mga bituin sa harap ng kanyang mga mata. Bihira na siyang tamaan ng ganito habang lumalaki siya. Sa pamilya, bagamat siya ay mula sa isang collateral branch, ang kanyang mahusay na kasanayan sa relasyon sa publiko ay nakakuha sa kanya ng kaunting paggalang. Kahit na ano, miyembro siya ng pamilya Carmichael. Sa kabisera, binago ng pangalang Carmichael ang ekspresyon ng mga tao. At ngayon, siya ay tinamaan sa isang lugar tulad ng Gonzales City, kung saan ang mga ibon ay hindi man lang mag-abala sa pagdumi, hindi ba't ito ay isang katatawanan kung ang salita ay lumabas. You little bastard, patay ka ngayon. Inilabas ni Jake Carmichael ang kanyang telepono at tinawagan ang isang kaibigan sa Gonzales City, Old 4, nabugbog ako sa exhibit. Dalhin ang mga lalaki, kailangan kong ilabas ang aking galit. Pagkatapos nito, itinuro niya ang kanyang telepono kay Julius Reed, kung maaari kang umalis dito sa iyong mga paa ngayon, kukunin ko ang iyong apelyido. Si Old 4 ay isang kaibigan na kasama niya mula sa kabisera. Sa bisperas ng bagong taon, lahat ng mga executive na ito ay nasa collective leave, naglalakbay sa buong bansa. Nabalitaan lang nila na ang Gonzales City ay nag-host ng isang eksibisyon at siksikan silang pumunta dito. Kaya lang kagabi ay sobrang nagparty ang mga yon at ang mga kasama nilang babae at hindi pa nakakabangon. Tanging si Jake Carmichael lang ang puno ng sigla, at pagkagising sa umaga, lumabas siya para mamasyal kasama ang kasama niyang babae. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng gayong malas. Boss, you better go. This boss here is a rich man, you can't afford to offend him. Ako ang nanakit sa kanya, and I'll take the consequences. Si Niccolo Marsh, na sa wakas ay nag-react, ay lumapit kay Julius Reed na may mukha na parang kamatayan. Takot sa ano? Tumingin si Julius Reed kay Jake Carmichael at sinabing may mahinang ngiti, papel na tigre lang, ganitong uri ng basura, ang pagtama sa kanya ay nagsisilbing hustisya sa mga tao. Ikaw, tawa ng tawa si Jake Carmichael. Luminggalinga siya sa mga lalaki at babae sa harapan niya at ngumisi, teka lang. Kukunin ko lahat ng kasama mong babae at sisirain ko sila ng maayos para sa iyo. Ikaw naman, paano kung babaliin ko muna ang dalawa mong paa? Maganda si Kella Radcliffe, at hindi rin masama si Anna Harris. Para naman kay Sofia Leocadia, na nanatiling tahimik sa buong oras, mas naiinggit si Jake Carmichael. Si Niccolo Marsh lang ang medyo namutla kung ikukumpara, ngunit kung tutusin, siya ay isang batang babae na hindi ginagalaw ng lalaki, at ito ay isang kasiya siyang bagay na pasukin siya. Seryoso ka ba? Si Julius Reed, na mukhang amused, ay sumulyap kay Jake Carmichael, na nagpalamig sa gulugad ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hey, wait and see na lang. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan, wala ni isa sa mga babaeng ito ang makakatakas. Huminga ng malalim si Jake Carmichael at naglabas ng isang pakete ng sigarilyo sa kanyang bulsa, nanginginig habang sinusubukang magsindi. Sa hindi malamang dahilan, kaharap ang isang binata,
Medyo nakaramdam siya ng takot. Whoosh! Bago niya paandarin ang kanyang lighter, sumuntok si Julius Reed. Pumalakpak. Nagkalat ang mga sigarilyo at lighter sa sahig habang si Jake Carmichael ay sumigaw sa sakit, hawak ang kanyang mukha. Anong nangyayari dito? May nananakit ba? Hoy! Gustong makipagkulitin ng matabang lalaki na yon sa mga babae ng batang yon, humihingi yan, di ba? Well hit. Ang mataba na iyon, kasama pa ang isang batang babae na nasa 20s, siya ay isang slut din. Walang tigil na nagtuturo at nagkokomento ang mga tao sa paligid. Ang eksibisyon ay abala na sa mga tao, at nang makitang maraming tao ang nagkukumpulan dito, maraming mga bisita ang hindi napigil ang lumapit upang makiisa sa kaguluhan. Boss, tatayo na lang ba tayo at manunood? Maaapektuhan ba nito ang ating reputasyon sa 5-State International? Sa balkonahe sa ikalawang palapag, isang manager sa likod ni Itay Huntington ang nagpahayag ng kanyang pag-aalala. Ang eksibisyong ito ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng 5-State International at ng High Heaven Group ng Leocadia Family sa kabisera. Nakita rin ito bilang unang trial run ng Corporate Alliance. Maraming mga negosyo ang lumahok dito, namumuhunan ng pera at pagsisikap, na nagbabalak na gawin ang eksibisyon na lubhang makabuluhan. Higit pa rito, sa pag-endorso ni Nando Brandon, maraming anak ng mayamang pamilya ang lumipad dito mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ang pagiging fan ay maaaring nakakatakot. Itay Huntington, na may matalas na katalinuhan sa negosyo, ay nag-set up pa ng isang espesyal na Brandon shop. Dito, hindi lamang nakilala ng mga tagahanga si Nando Brandon ng malapitan kundi nakabili rin ng napakaraming produkto na ini-endorse niya. Mga item tulad ng mga malalambot na unan, mga mobile phone, at maging mga tasa at sanitary pad, may Nando Brandon na custom na edisyon para sa lahat. Ang mga kumpanyang kanina pa nag-aalala tungkol sa pagtali ng kanilang working capital dahil sa overstocking ay hindi inaasahan na ang mga item na ito ay mabibili sa kalahating araw. Sa sandaling iyon, walang alinlang ang pagkakataon para kay Itay Huntington at Kela Radcliffe na palawakin muli ang kanilang impluwensya. Kung may nagdulot ng gulo sa 5-State International at inis ang pamilya Leocadia, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Ang reputasyon ng Corporate Alliance ng Gonzales City ay lubusang masisira. No need, Kela Radcliffe is down there. As the General Manager of the Corporate Alliance, she's capable of handling it. After all, although ako ang chairman, I can't hog all the limelight, right? Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Itay Huntington. Nais din niyang makita kung paano haharapin ni Julius Reed ang isang tao mula sa mayaman at makapangyarihang pamilyang Carmichael sa kabisera. Ito ay hindi ordinaryong mayamang tao, ito ay isang aristokratikong pamilya. Kung hindi man lang niya mahawakan ang isang sangay ng maharlikang pamilyang Reed, paano niya ito matutulungang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya sa loob ng sarili niyang pamilya? Ipaalam sa lahat ng tauhan ng seguridad na huwag makialam doon. Nakasandal sa riles, si Itay Huntington ay nagsalita ng may interes sa kanyang sarili. Julius Reed, o Julius Reed, huwag mong bigwan ang iyong kapatid na babae. You little bastard, pagdating ng kapatid ko, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Nanginginig si Jake Carmichael habang tinatanggap ang isang panyo na iniabot ng isang babae sa tabi niya at marahang pinunasan ang dugo sa kanyang ilong. Hindi na may dilat ang isang mata niya na namamaga na parang panda. So, ito ay isang laro ng numero. Nakangiting tumango si Julius Reed, makikipaglaro ako. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang phone niya at nag-dial ng number. Boss, ano na? May nagbanta na papatungan ng kamay ang hipag mo at bugbugin ako. Nasaan ka, boss? 5-State International Building, unang palapag. 5 minuto. Nang matapos ang tawag, tumingkayad si Julius Reed sa lupa, ngumisi kay Jake Carmichael, ngayon, isa lang sa atin ang lumalabas dito. Hey, hindi mo talaga kilala kung sino ako. Si Jake Carmichael ay napaatras ng 2 hakbang, nagpupumilit na tumayo, ang kanyang puso ay tumitibok habang nakatitig kay Julius Reed, gagawin kong impyerno ang buhay mo. Maya-maya pa, isang cacophony ng mga busina ng sasakyan ang nagmula sa labas. Narito ang aking kapatid, ngayon ay patay ka na. Nang marinig ang tunog na ito, muling natuwa si Jake Carmichael. Ganun ba? Inaasahan ko.
Lumingon si Julius Reed upang makita ang isang grupo ng humigit kumulang 12 lalaki na pumapasok sa mga umiikot na glass door ng lobby. Mukha silang mabangis, bawat isa ay naglalabas ng aura ng pagbabanta. Ito lang ba, ang basurang dinala mo? Nanliit ang mga mata ni Julius Reed, at umiling, talagang binaygo mo ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 542, isa lang higit sa iyo. Mr. Carmichael, sinong bulag na inang nanggugulo sa iyo? Isang grupo ng mga tao ang sumugod sa 5 State International Building, at pagpasok pa lang nila sa pinto, nakita nila si Jake Carmichael na ay nalalayan ng isang babae, na tila nasaktan. Mr. Flower, kung dumating ka mamaya, binugbog na ako hanggang mamatay. Nang makitang dumating si Mr. Flower na may dalang backup, agad na nagkaroon ng kumpiyansa si Jake Carmichael. Diyos ko, Mr. Carmichael, paano ka nabugbog ng ganito? Pumunta si Mr. Flower sa harap ni Jake Carmichael at talagang nabigla siya. Ang karaniwang kahangahangang boss na si Carmichael ay nababalot na ngayon ng dugo, na ang isang mata ay nakapikit. Pati ang sando niya ay napunit. Sila, hinawakan ang kanyang mukha, at parehong nahihiya at galit, itinuro ni Jake Carmichael si Julius Reed, ang munting bastard na ito ay may mga galaw, hindi ko siya kayang talunin. At ang munting sisiw na iyon sa tabi niya ay nang ahas pang sampelan ako. Bagamat medyo nahihiya, at least dumating na ang kanyang mga reinforcements. Si Mr. Flower ay kilala sa pagtulong sa iba't ibang negosyo na mangolekta ng mga utang at may ilang reputasyon. Sa pagkakataong ito sa Gonzales City, dinala niya ang ilan sa kanyang pinakamahihirap na manlalaban. Bagamat kakaunti lamang sila sa bilang, mahirap para sa isang dosina o higit pa na talunin sila. Lalo na si Mr. Flower, na napakahusay at kilala bilang Mr. Flower, na sikat ang kanyang mga kamao at sipa. Mr. Carmichael, mas dapat ka talagang mag-ehersisyo, hindi mo man lang matalo ang magandang batang ito. Pagkaraang pagmasdan si Julius Reed, sumulyap si Mr. Flower at ninisyan, hindi siya mapapantayan kahit isang daliri ko. Cut the crap, nailabas ko na ang aking salita, kung aalis siya dito na nakatayo ngayon, kukunin ko ang kanyang apelyido. Ngayong may suporta na siya, pinunasan ni Jake Carmichael ang dugo sa kanyang mukha at humakbang palapit kay Julius Reed, na nanunuya, ano ang masasabi mo ngayon? Tapos na, ang batang iyon ay nasa problema ngayon. O baka tumawag ng pulis. Hindi ba ito bullying? Isang grupo ng mga ito ang nakikipagtulungan sa isang lalaki. May pera at kapangyarihan ang fatso, hindi siya madaling guluhin. Mas mabuting isipin ang sarili nating negosyo at tingnan kung paano ito nangyayari. Nagbulungan ang mga nanonood. Kahit na mababa ang tingin nila sa ugali ni Jake Carmichael, lahat sila ay natatakot na madala ang kanilang sarili sa gulo. Carmichael, noon pa lang, hahakbang na si Sofia Leocadia at ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Bilang isang lehitimong anak ng Leocadia family, si Jake Carmichael ay hindi mangangahas na baliwalain siya. Sofia, manatili sa iyong mga kapatid na babae. Julius Reed rolled up his sleeves, smiling, ngayon, boss man dito ay hindi masyadong maganda ang mood. Just in time to vent a little. Saan ka pa makakahanap ng ganyang libreng punching bag ng tao? Ingat ka, hindi na nagsalita pa si Sofia Leocadia. Nasaksihan niya ang pagpatay kay Julius Reed sa cruise ship, ang mga taong ito dito ay walang kapantay para sa kanya. Haha, guys, ngayon ko lang narinig ang pinaka-nakakatawang joke sa mundo. Tumawa si Mr. Flower nang marinig ang sinabi ni Julius Reed. Anong uri ng basura ngayon ang nang-ahas sa amo sa paligid niya? Dahil ba ang pagmamartilyo ng mataba na iyon, si Jake Carmichael, ay nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Anak, hindi mo talaga alam ang sarili mong timbang. Kahit sino sa mga kasama ko dito, pumili ka. Tumingin si Mr. Flower kay Julius Reed na may nanunuyang mukha, iisang kamay lang ang gagawin ko sa kanila. Kung matalo mo kahit isa sa kanila, pakakawalan na kita. Hindi na babalik si Mr. Flower sa sinabi niya. Mr. Flower, bakit ka naglalaro ng tanga? Paano kung ang batang ito ay swertehin at manalo? Kung gayon ay kinuha ko ang pambubugbog na ito ng walang kabuluhan.
Si Jake Carmichael ang unang taong hindi nasisiyahan sa kaayusan, siya ay umaasa kay Ginoong Bulaklak upang lubusang makitungo sa walang alam na batang ito ngayon. Kung pakakawalan nila siya, paano niya mailalabas ang kanyang galit? Hindi mabilang na mga mata ang nanunood sa kanilang paligid, tiyak na kilala ng ilan sa kanila si Jake Carmichael. Kung maibabalik ang kwentong ito sa kabisera, talagang hindi na niya maipapakita ang kanyang mukha. Mr. Carmichael, sa tingin mo ay hindi ko alam ang tungkol sa aking mga empleyado. Alin ang hindi pinakamahusay sa pinakamahusay? Sa totoo lang, sa pagharap sa ganitong uri ng basura, hindi ako nag-abala pa na gumamit ng cleaver para pumatay ng manok kung hindi dahil sa iyong paghingi ng tulong sa akin. Nagsalita si Mr. Flower nang walang pakialam. Alam niya kung ano ang halaga ng kanyang mga empleyado. Ang 12 ng mga tao dito ay pawang mga piling tao, lahat ng kanyang maaasahang mga katulong sa kabisera. Pagkasabi noon, lumingon si Mr. Flower para suriin ang 3 babae sa likod ni Julius Reed. Nang mapatingin ang kanyang mga mata kay Keller Radcliffe, hindi niya napigil ang tanggalin ang kanyang salaming pang-araw at napabulalas, ang ganda. Ang kanyang mga mata ay gumagala, na naglalakad palapit kay Julius Reed na nakangiti, "Anak, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Pahiramin mo sa akin ang babaeng ito ng ilang araw, at ipapaayos ko ang mga bagay-bagay para sa iyo ngayon. Maglalagay pa nga ako ng magandang salita para sa iyo kay Boss Carmichael, paano na?" Tuloy-tuloy na gumagala ang tingin ni Mr. Flower kay Keller Radcliffe, walang pagsisikap na itago ang kanyang sakam na pagnanasa. Nakipaglaro siya sa magagandang babae noon, ngunit isang magandang babae na may ganoong kalidad. Lalo na nang makita niya ang mapupulang labi ni Keller Radcliffe at ang mapang-akit na malalaking mata. Pakiramdam ni Mr. Flower ay nabuhay siyang walang kabuluhan. "Anong sabi mo, kuya?" Marahan niyang tinapik ng kamay ang dibdib ni Julius Reed, nakatitig pa rin ang mga mata kay Keller Radcliffe. "Bibigyan kita ng paraan para makalabas, pero ngayon, hindi mo na pinapahalagahan, hindi ba?" Nakangiting sabi ni Julius Reed, nang biglang hinawakan ng kanang kamay niya ang kamay ni Mr. Bulaklak at brutal na binaluktot ito. Bitek, isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw, at nabali ang braso ni Mr. Flower. Ang sakit, his, si Ginoong Bulaklak, na kanina lang nakasuot ng nakakalokong ngiti, ngayon ay pasuray-suray na paatras, nanginginig na parang salan. At nababalot ng malamig na pawis ang kanyang noo. "Boss," mabilis na pinalibutan sila ng kanyang mga empleyado, lahat ay nakatingin kay Julius Reed. "Basurahin mo siya, dalhin mo ang 3 pang babae sa kotse ko." Huminga ng malalim si Mr. Flower, namumula ang mga mata sa sakit. "Ang lakas ng loob mong saktan si Mr. Flower, hindi ka talaga makakaalis dito." Masayang sabi ni Jake Carmichael mula sa gilid. Si Mr. Flower ay makapangyarihan, at ang kanyang mga empleyado ay pawang mga desperado. Ngayon, kung iisipin na isang kabataan mula sa Gonzales City ang nagawang mabali ang kanyang braso, kitang-kita kung ano ang sasabihin ng mga tao kapag siya ay nakabalik. "Talaga, iyong 2 lang." Tumawa si Julius Reed sabay turo sa mga empleyado ni Mr. Flower na nasa harapan niya. "Boss Emily, sinabi mo lang na kapag nagawa kong talunin ang sinuman sa iyo, hahayaan mo akong umalis. So, sinasabi mo na hindi ka binibilang bilang isang tao." Nakangiting sabi ni Julius Reed. "Shut the hell up. Ako ang tumatawag dito, hindi ikaw. Sakit. Basurahan mo siya." Nakasando si Mr. Flower sa display case, humihingal habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang kamay papunta sa sahig. Kahit na siya ay magaspang sa buong taon, ang pagkakaroon ng bali ng braso ay hindi mabata. "Iilan lang sa inyo, kakaunti pa rin." Umiling si Julius Reed. Isang lalaki ang naglakas loob na sabihin na tayo ay napakakaunti. Kinuyam ng isang lalaki ang kanyang kamao, na nakatingin kay Julius Reed. "Ngayon, tuturuan ka ng mga kapatid ng leksyon." "Sinong nagsabing mag-isa lang ako?" Itinuro ni Julius Reed ang pintuan. "Mayroon din akong mga kapatid na lalaki, nagkataon na mayroon akong higit sa iyo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 543, isang palasong tumutusok sa ulap sa lungguhit isa. "Binabalaan kita, itigil ang pambabola. Ito ay ganap na walang silbi." Itinaas ng lalaki ang kanyang daliri, nanginginig ito ng may pang-aalipusta,
Nabalian mo ang braso ni Brother Flower 4, ngayon ay babasagin namin ang iyong bungo. Sa ganoong kalagayan ni Mr. Flower, tiyak na hindi matatapos ang bagay na ito. Ngunit ito ay isang pampublikong lugar, malamang na dumating ang mga pulis sa loob ng ilang minuto. Kaya kinailangan nilang ilabas si Julius Reed, humanap ng liblib na lugar, at tahimik na itapon siya. Sumama ka sa amin. Mas mabuti kung makikipagtulungan ka, mabibigyan kita ng mabilis na wakas. Kung lalaban ka, huwag sisihin ang mga kapatid sa pagiging walang awa. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang mga lalaking nasa likuran niya ay agad na lumipat patungo kay Julius Reed, na handang pilitin siyang ilayo. Hindi na kailangan, sasama ako sa iyo, ngunit huwag kang magsisi sa huli. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Julius Reed, walang bakas ng kaba sa mukha. Hey! Isang itik na sumisingit kahit luto na. Napasinghap ng mariin si Mr. Flower, tinitiis ang matinding sakit sa braso, tumayo siya sa pagkakaalalay ni Ibrahim Ridge, nangunguna sa daan. Ang naglakas loob na baliin ang kanyang braso, kailangan niyang harapin ng personal. Ito ang tuntunin. Kinailangan ng makapangyarihang Mr. Flower na maghayganti gamit ang sarili niyang mga kamay. Julius. Tumingin si Keller Radcliffe kay Julius Reed na may pag-aalala. Naramdaman niya na ang mga taong ito ay napakahusay, tiyak na hindi ordinaryong mga thug. Tatawag ako ng pulis. Kinuha ni Anna Harris ang kanyang telepono, handang mag-dial para sa pulis. Ang sitwasyon ay lumitaw dahil sa kanya, at kung anuman ang nangyari kay Julius Reed, si Anna Harris ay makokonsensya sa buong buhay. Iminumungkahi kung huminahon ka. Click. Inagaw ng isa sa mga lalaki ang telepono ni Anna Harris at ibinagsak ito sa lupa. Huwag kang masyadong bastos sa isang babae, kung tutusin ay lalaki ka. Napakamot sa tenga si Julius Reed at biglang sinuntok sa mukha ng lalaki. Basag. Ang lalaki ay ganap na hindi handa at inihagis sa isang cabinet sa likuran niya. Nabasag agad ang glass cabinet. Ikaw nanay. Tinakat niya ang girlfriend ko. Inayos ni Julius Reed ang kanyang damit at naglakad patungo sa exit na may kumpiyansa na mga hakbang. I-save ito para sa labas. Nang makitang siya ay lubos na nakikipagtulungan, ang mga lalaking ito ay pilit ding pinigilan ang kanilang panloob na galit, na nagpaplanong pahirapan ng maayos si Julius Reed pagkatapos umalis sa 5-state international. Masyadong mayabang. Ang kanyang gilid ay kailangang mapurol. Mga Ginoo, hintayin mo ako ngayong gabi. Si Mr. Flower, na may putol na braso, ay nagpakita ng nakakatakot na ngiti kay Keller Radcliffe at sa iba pa, pagkatapos ay sumunod sa likod ni Julius Reed na may malungkot na mukha. Malamang tapos na ang batang ito. Nakakaawa. Maghiwa-hiwalay na tayo. Bumantong hininga ang lahat at umiling, handang umalis. Anong nangyayari? Habang naglalakad sila palabas ng 5-state International Building, nakita nila ang 12-dosenang lalaking nakasuot ng itim na suit na nakatayo sa maayos na hanay sa pasukan. Wala itong mga taong ito noong pumasok kami. Hindi kaya may hinihintay na mahalagang bisita ang 5-state International. Napapaligiran ng halos 100 tao na kasing lamig ng yelo, natarante sila. Ang display na ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa kanilang sariling boss. Sa patuloy na paglalakad, tila dumami ang mga tao, at nakatayo sila sa hindi bababa sa 5 maayos na hanay. Diyos ko, anong klaseng VIP ito? May hindi napigil ang mapasigaw. Ang mga lalaking nakasuot ng maayos na itim na terno na nakatayo sa harap ng pasukan ay napakaganda sa paningin. Maging si Jake Carmichael ay nakaramdam ng kirot sa kanyang anit. Masyadong nakakatakot, kahit si Matthew Abernathy, ang chairman ng Abernathy Group, ay walang ganoong posisyon kapag lumabas siya. Sa wakas, narating nila ang dulo ng pader ng tao. Dito, pare-parehong nakatayo ang isang hilera ng mga tao na nakasuot ng itim na damit habang ang kanilang mga kamay ay nakapulupot sa likod, nakasuot ng maayos na itim na salaming pang-araw, ganap na nakaharang sa kalsada. At sa gitna, may nakaparada na Maybach. Sa may pintuan ng sasakyan ay nakatayo ang isang lalaking nakaputi, na kasalukuyang humihit-hit ng sigarilyo. Bro, gusto namin makalusot. Pwede mo ba kaming payagan? Tiniis ni Mr. Flower ang sakit, itinulak ang empleyadong nasa harapan niya at nilapitan ang lalaking nakaputi. Kung tutusin, alam niya ang mga patakaran.
Ang lalaking ito na nakaputi ay malinaw na isang uri ng boss, at isang napakalakas sa ganoon. Kung hindi, hindi siya maaaring magpatawag ng ganoong array. Ito ay masyadong nakakatakot. Maging si Brother Flower 4, na sanay sa matataas na lipunan, ay nakaramdam ng kirot sa kanyang anit. Anong nangyayari sa labas? Sino ang taong iyon? Hindi malinaw na makita, ngunit mula sa setup na ito ay dapat na isang malaking shot. Damn! Nakaharang ba sila sa kalsada? May natano sa entrance ang biglang nakakita sa engranding eksena at agad na sumigaw sa loob ng exhibition hall. Habang nagsisigawan ang lahat, hindi nagtagal ay nagtipon ang pasukan. Anong problema? Hindi naman magkakaproblema si Julius, di ba? Nakaramdam si Anna Harris ng bukol sa kanyang lalamunan. Hindi. Napakahusay ni Julius, paano siya nahihirapan? Inaliw niya ang kanyang sarili sa pag-iisip, ngunit hindi ito gumana. Ngunit sa pagnanais na lumabas at makita, nakaharang ang pasukan, at sa maraming tao na nakatayo sa pintuan na nanonood, hindi nila malinaw na makita kung ano ang nangyayari sa labas. Tara na, hanggang second floor, si Kella Radcliffe, na nagtrabaho sa 5 State International, ay natural na alam ang layout ng lugar. Kinuha niya sina Sofia Leocadia at Anna Harris at patakbong umakyat sa ikalawang palapag. Si Itay Huntington ay nagkataong nasa ikalawang palapag na nakatingin din sa labas. Walang problema ang manliligaw mo. Nang makitang tumakbo ang tatlong babae, lumingon si Itay Huntington at ngumiti, tingnan mo, ang may problema ay ang mga taong iyon sa ibaba. Kasunod ng direksyon na itinuro ni Itay Huntington, hindi napigilan ni Anna Harris na mapabulalas, oh my goodness. Saan nanggaling ang lahat ng taong ito? Kung titingnan mula sa itaas, mas nakakamangha ang eksena. Ang hindi mabilang na bilang ng mga taong nakaitim ay nakatayo sa magkabilang gilid, kasama si Julius at ang ilang mga hudlom na mukhang partikular na kapansin-pansin, tulad ng mga langgam sa agos ng itim. Ang ulo ko, parang manhid. Bahagyang napakamot ng ulo si Anna Harris, na sobrang gulat. Ito ang lahat ng mga tao na tinawag ng asawa ng iyong kaibigan. Ibinaling ni Itay Huntington ang kanyang ulo upang tingnan si Anna Harris at mahinang sinabing nakangiti, narinig mo na ba ang kasabihang, isang palaso ang tumatagos sa ulap. At 1,000 tropa ang pumupunta para makipagkita. Nanlaki ang mga mata ni Anna Harris. Ang lahat ng ito ay mga tauhan ni Aaron Jackson. Tiningnan ni Itay Huntington ang gulat na mukha ni Anna Harris at nakangiting sinabi, minili ko pa nga ang lakas ni Aaron Jackson, mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Mukhang kailangan ko talagang ituwid itong asawa ni Kella. Pagkasabi niya nun, tumawa siya ng malakas. Ito ay tungkol sa sariling kakayahan. Pagkatapos ay sumagot si Kella Radcliffe, na nakatuon ang lahat ng kanyang atensyon kay Julius Reed sa ibaba. Bro, pwede ka bang gumawa ng paraan? Sa unang pagkakataon na nagsalita siya, walang natanggap na tugon si Mr. Flower, na ikinainis niya ng husto. Ngunit ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang mga posibilidad ay laban sa kanya, na may ganoong hanay, kung siya ay magsisimula ng isang salungatan sa kabilang panig, siya ay natatakot na baka hindi siya makabalik ng buhay. Sino ang kausap mo? Dahan-daang itinaas ni Aaron Jackson ang kanyang ulo at bahagya na pinunasan ang abo mula sa kanyang sigarilyo. Ha, syempre, sa iyo. Kailangan na nating makadaan, pwede bang gumawa ka ng paraan? Kahit na si Brother Flower 4 ay puno ng kawalang kasiyahan, wala siyang ibang pagpipilian sa kasalukuyang sitwasyon. Ipinapahiwatig mo ba na hinaharangan ko ang iyong daan? Tumingin si Aaron Jackson kay Mr. Flower, huminga ng mahina ang kanyang sigarilyo, at pagkatapos ay itinapon ang puwit sa lupa at itinatak ito, ganun ba ang dapat kong interpretasyon? Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 544 ang galit na galit Mr. Bulaklak sa Lungguhit 1. May malaking pangalan si Mr. Flower sa kabiserang lungsod, at sa pangkalahatan ay alam ng lahat ang tungkol kay Mr. Flower ng Wang Fujing. Si Ivan Reed, ang ninong ni Mr. Flower, ay kabilang sa Davenport family. Bagamat maraming anak na inaalagaan si Ivan, hindi gaanong pinahahalagahan si Stacy at Mr. Flower. Kaya naman, ginamit ni Mr. Flower ang reputasyon ng kanyang ninong upang medyo magkaroon ng pangalan para sa kanyang sarili sa kabisera. Bukod sa mga direktang inapo ng 4 na pangunahing pamilya,
itinuring niyang walang sino man ang kanyang kapantay. Higit pa rito, dahil sa kanyang walang takot at agresibong kalikasan, ang kanyang masamang reputasyon ay kilala sa malayo at malawak, at ang mga ordinaryong tao ay hindi nang ahas na pukawin siya. Ngunit sino ang mag-aakala na ngayon, sa pagsunod kay Jake Carmichael ng pamilya Carmichael sa Gonzales City para sa isang pagbisita, hindi lamang siya nabalian ng braso, ngunit naranasan din niya ang napakalaking kahihiyan. Bumalik sa kabisera, kung may nang ahas magtanong ng ganito, malamang matagal na silang pinatay at pinugutan ng ulo. Pero ngayon, iba na, ito ang Gonzales City. Naunawaan ni Mr. Flower ang prinsipyo na kahit ang isang makapangyarihang dragon ay hindi kayang sugpuin ang isang lokal na ahas. Hindi naman, nagkataon lang na dumaan kami dito. Kung hindi, bakit ka nag-aaksaya ng mga salita sa akin? Si Aaron Jackson, naikiling ang kanyang ulo para lakihan si Mr. Flower, ay nagsabi sa malalim na boses, "Ano, nabulag ka ba at nahulog, nabali ang iyong braso?" Ikaw. Nag-aalab ang apoy ng galit sa mga empleyado sa likod ni Mr. Flower, at nang malapit na silang pumutok ay pinigilan sila ni Mr. Flower. Hindi ito ang oras para ipagmalaki ang handgal na tapang. Kung sumiklab ngayon ang isang hidwaan, ang kanyang iilang mga tao ba ay talagang makakasagupa sa kanilang halos 1,000. Magaling man siyang makipaglaban, hindi maiiwasang may libing silang lahat dito. "Kuya, ako, sino ang kapatid mo?" Muling pinutol ni Aaron ang sinabi ni Mr. Flower, malamig na tumingin sa kanya, "Ano sa tingin mo ay matatawag mo akong kapatid?" Huminga ng malalim si Mr. Flower, ginagawa ang lahat upang pigilan ang galit sa kanyang puso. Karaniwan, ito ang mga salitang sasabihin niya sa iba. Ang pagbabalik ng mga ito sa kanya ngayon ay parang sisabog na siya. Nakakadismaya. Ang kahangahangang Mr. Flower ng kabiserang lungsod ay talagang nakakaramdam ng pagkabigo. "Ako si Mr. Flower mula sa kabisera, dumaan lang dito. Hindi ako sigurado kung saang punto ko kayo na-offend. Kung may na-offense man, please feel free to say so. Ako, Mr. Flower, ay tiyak na hihingi ng tawad at babayaran ka." Si Mr. Flower, habang pinipigilan ang galit sa kanyang puso at tinitiis ang matinding sakit ng kanyang naputol na braso, halos hindi nakagawa ng isang mahinang ngiti, "Si Ivan Reid ng Davenport family ang aking foster father. Kung nasaktan man kita sa anumang paraan, mangyaring isaalang-alang ang mukha ng aking kinakapatid na ama at hayaan mo na ito. Sa sandaling bumisita ka sa kabisera, pakikitunguhan kita ng may buong paggalang." Nang walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Mr. Flower na palakihin ang kanyang kinakapatid na ama, si Ivan Reid. Ang pamilyang Davenport ay kasing kilala ng pamilyang Carmichael at ng pamilya Leocadia, at ang reputasyon ni Ivan Reid ay pantay na tanyag. Ang kalbong ito na nasa edad 50 ay mukhang maamo at pino, ngunit pagdating sa negosyo, siya ay walang awa. Minsan, sa isang bar sa kabisera, hindi sinasadyang insultuhan ng isang spoiled second-generation rich kid si Ivan, na hindi kahanga-hanga, at ipinagmalaki pa ang tungkol sa pagnanais na patayin ang buong pamilya ni Ivan. Noong gabing iyon, biglang nawala ang rich kid at ang kanyang pamilya sa kabisera. Pagkatapos, nawala sila na parang sumangga mula sa mortal na mundo, hindi na muling matagpuan. Ngunit alam ng lahat kung ano ang nangyari. Sa tarangkahan ng tahanan ni Ivan ay lumitaw ang 3 bagong haligi. May sabi-sabi na ang bawat taong tatawid kay Ivan ay magiging haligi ng semento sa harap ng gate ng pamilya Davenport. Totoo man ito o hindi, sa kabisera, si Ivan ay kinatatakutan ng higit sa sinuman. Ngayong pinalaki ni Mr. Flower si Ivan, malinaw na sinusubukan niyang i-pressure si Aaron Jackson. Kung hindi bibigyan ni Aaron ng mukha si Ivan, kahit na siya ay isang lokal na tyrant sa Gonzales City, ang Davenport family ay lipulin din siya. "Sinusubukan mo bang gamitin si Ivan Reid para i-pressure ako?" Naka-cross legs at nakasandal sa kanyang Maybach, hindi nagpakita ng bahid ng pagkabigla si Aaron nang marinig ang sinabi ni Mr. Flower. Anong biro? Bago pa siya dumating, nalaman na niya ang mga ninuno ni Mr. Flower sa loob ng 18 henerasyon. Si Ivan Reid ay may higit sa 110 na anak, at bagaman si Mr. Flower ay medyo mahalaga, siya ay 20 lamang ng kahalagahang iyon. Halos kapareho ng status niya si Stacy Cook nang bumalik siya sa Gonzales City. Sa kabisera,
Si Mr. Flower ay aso ni Ivan Reid, nangangagat ng mga tao sa lahat ng dako. Marahil ay mas mataas ang tingin ni Ivan Reid sa ampon na anak na ito, ngunit talagang walang pakialam si Aaron Jackson laban sa sarili niyang amo. Kahit na si Ivan Reid ang nakatayo sa harapan niya, hindi magdadalawang isip si Aaron Jackson na ibaba siya. Nang walang nakitang reaksyon mula kay Aaron Jackson, nagsimulang kabahan si Mr. Flower. Hindi kaya nakilala ng taong nauna sa kanya si Ivan Reid. Pero hindi dapat ganon. Sa sobrang impluwensya, sa libu-libong empleyado, paano siya naging ganoong figure ngunit hindi pa niya naririnig ang malaking pangalan ni Ivan Reid. Siyempre hindi ito banta. Mabilis na sinabi ni Mr. Flower na nakangiti, nag-aalala lang ako na baka hindi sinasadyang magalit tayo sa Dragon King Temple, at isa pa, gusto kong makipagkaibigan sa iyo. Pinilit niya ang kanyang utak, patuloy na nagmumuni-muni, ngunit hindi niya maalala kung sino ang taong ito. Isang malaking shot ng Gonzales City, maaaring si Aaron Jackson. Ngunit maaari bang lumikha si Aaron Jackson ng gayong malaking kaguluhan? Sinasabi ng libro, ang aso ay matalik na kaibigan ng tao. Sabi ni Aaron Jackson na may mahinang ngiti, gusto mo bang maging aso ko? Presumptuous. Paano mo nakakausap si Mr. Flower ng ganyan? Isa sa mga empleyado ni Mr. Flower sa wakas ay hindi na nakapagpigil at sumabog. Sanay na silang tretuhin na parang mga bituin kapag sinundan nila si Mr. Flower. Kahit saan sila magpunta, libre silang kumain, umiinom ng libre, at nakipaglaro pa sa mga babae ng walang bayad. Kahit saan sila magpunta, iginagalang sila ng may lubos na paggalang. Pero ngayon, paulit-ulit silang nilalay. Ang kanilang mga salita ay lubhang nakakasakit. Naghahanap lang ng gulo. Oh, Mr. Flower, mukhang ang empleyado mo dito ang init ng ulo. Tumangala si Aaron Jackson sa langit at umiling, ayoko ng mga taong nagsasalita sa akin sa ganoong paraan. Dahil hindi mo gusto ang iba na nagsasalita sa iyo ng ganoong paraan, kaya hinihiling ko na kausapin mo ang aming boss ng may kaunting kagandahang loob, o kung hindi. Splat, 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 bago pa matapos magsalita ang lalaki. At ang mga lalaking nakaitim sa pasukan ay nagsanib, na bumubuo ng isang pader ng tao, ganap na nakaharang sa tanawin ng mga bisita sa loob ng 5-State International Building. Ikaw, si Mr. Flower, nang makita ang kanyang matagal ng kapatid na bumagsak sa lupa, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. At ang iba ay lahat ay mahina ang mga tuhod, malumanay na lumulunok. Ang kapatid na kanina lang nakikipagkwentuhan at nagtatawanan ay hiwalay na ng buhay at kamatayan. Hindi ko talaga gusto ang paraan ng pagsasalita ng iyong lalaki. Walang pakialam na tumingin si Aaron Jackson kay Mr. Flower, ganito ba ang karaniwang pagdidisiplina ni Mr. Flower sa kanyang mga anak? Sir, sinisiguro ko sa iyo na si Mr. Flower ay maghahanap ng hustisya para sa bagay na ito. Si Mr. Flower ay tumingin sa kanyang empleyado na nataman hanggang sa mamatay sa lupa, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa mga namumuong ugat. Ngayon, maaari ba tayong dumaan? Bagamat sinasabi na ang isang matalinong tao ay hindi kumakain ng pagkawala sa harap ng kanyang mga mata, kailan pa nakaranas ng ganitong insulto si Mr. Flower? Paano ito? Dahil ang lahat ng iyong mga lalaki ay tila hindi nasisiyahan. Nakasando si Aaron Jackson sa Maybach, nakangiti, step forward and have a spar with my employees. Ayokong magmukhang binyo bully ka namin dahil lang sa mas marami kami. Kung may makakatalo sa mga tauhan ko, please feel free to do so. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 545. Ako mismo ang gagawa sa lungguhit isa. Totoo ba talaga ito? Nang marinig ang mungkahing ito, tuwang-tuwa si Mr. Flower. Takot nga siya sa mga taong nauna sa kanya, pero kung one-on-one fight ang pag-uusapan, puro elite ang mga empleyado niya. Sa one-on-one na tunggalian, wala talagang dapat ikatakot. Hanggat makakaalis siya sa lugar na ito at makabalik sa kabisera, tiyak na magpapakilos ng puwersa si Mr. Flower at humingi ng suporta kay Ivan Reid. May sasabihin muna ako. Alam ni Jake Carmichael na kung hindi siya magsasalita ngayon, sa pagbabalik, tiyak na kapuputan siya ni Mr. Flower hanggang mamatay. At ikaw, ano ba talaga? Pinanlakihan ni Aaron Jackson si Jake Carmichael nang biglang tanong. Being called a thing, inis na inis si Jake Carmichael,
pero hindi siya naglakas loob na sumagot. Ako si Jake Carmichael, ang chairman ng Marfio Abernathy Group mula sa kabisera, isang kamag-anak ni Mr. Beckett Carmichael. Nagpakilala si Jake Carmichael. Oh, kaya kaibigan ka ni Boss Carmichael. Ano ang nagdadala sa iyo sa Gonzales City? At bakit ka nakikisalamuha sa mga taong ito? Kumuha si Aaron Jackson ng sigarilyo sa kanyang bulsa, at agad na lumapit ang isang empleyado para sindihan ito. Kilalang-kilala niya si Beckett Carmichael, na medyo naging malapit kay Julius Reed kamakailan. Pero bakit nagkaproblema ang empleyado ni Beckett Carmichael kay Julius Reed? Ayon sa paraan ng paggawa ni Beckett Carmichael, tila mas pipiliin niya ang mga prinsipyo kaysa sa kamag-anak. Ang mga taong ito ay kaibigan ko rin. Pinagkatiwalaan ko, pumunta sila para tumulong sa ilang mga gawain. Sa sandaling narinig ni Jake Carmichael ang pagbabago ng tono ni Aaron Jackson, dali-dali niyang sinamantala ang pagkakataong ipagpatuloy ang hindi pagkakaunawaan ang pangyayari ngayon. Isang hindi pagkakaunawaan. Paano ito? Ako, si Jake Carmichael, ang mag-host at mag-iimbita nitong boss at ang kanyang mga empleyado sa isang kainan. Let's make peace and money together, di ba? Pagkatapos niyang magsalita, maging si Mr. Flower ay medyo nataranta. Sa lohikal na pagsasalita, parehong sina Ivan Reed at Beckett Carmichael ay mga figure mula sa apat na dakilang pamilya ng kabisera. Ngunit ang lalaking nakaputi sa harapan nila ay tila walang pakialam sa pangalan ni Ivan Reed. Gayunpaman, nang palakihin ni Jake Carmichael si Beckett Carmichael, ang lalaking nakaputi ay naging mas magalang. Maaaring ang reputasyon ni Beckett Carmichael ay may mas mataas na kapangyarihan sa labas kaysa kay Ivan Reed. Ngunit anuman ang mangyari, hanggat makaalis sila ng ligtas, maayos ang lahat. Jake Carmichael. Masayang naglakad si Aaron Jackson para harapin si Jake Carmichael. Hindi ba sinabi sa iyo ni Beckett Carmichael na may mga tao sa mundong ito na hindi mo kayang pukawin? Anong ibig mong sabihin? Nagulat si Jake Carmichael sa biglaang tanong na ito at walang ideya kung paano sasagutin. Bakit ganoon ang sasabihin ni Beckett Carmichael sa kanya? Ibig sabihin, nakipagkulitan ka sa isang taong hindi dapat. Whoosh! Naghagis ng suntok si Aaron Jackson, na nagpabagsak kay Jake Carmichael. Nakahinga ng maluwag ang mga taong naruroon. Ivan Reed, Beckett Carmichael. Parehong kilalang tao mula sa kabisera ay tila hindi gaanong mahalaga sa paningin ng binatang ito na nakaputi. Malapit nang dumating ang kuya ko. Nakahiga sa lupa sa sakit at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, itinuro ni Jake Carmichael si Aaron Jackson, nakatawag na ako, maghintay hanggang makarating dito ang amo kong si Beckett Carmichael, at titingnan natin kung ano ang gagawin mo. Alam ni Jake Carmichael na si Beckett Carmichael ay nasa Gonzales City nang dumating siya. Gayunpaman, si Beckett Carmichael ay may mahahalagang bagay na dapat asikasuhin at hindi nakipagkita kay Jake Carmichael sa Gonzales City. Noong binugbog si Mr. Flower ngayon, napagtanto ni Jake Carmichael na hindi simple ang mga bagay, kaya tahimik siyang nagpadala ng mensahe sa WeChat kay Beckett Carmichael. Malapit na ba si Kuya Gang? Tumingin si Mr. Flower kay Jake Carmichael. Ipinagmamalaki nila ang kanilang mga titulo kanina, at dahil hindi sila binigyan ng mukha ng kabilang partido, malamang na pinaghihinalaan sila ng pagpapanggap. Pero ngayon, kung talagang sumugod si Beckett Carmichael, kung gayon kahit na may malaking bakang ang binata na nakaputi, hindi siya mangangahas na guluhin si Beckett Carmichael. Lalo na kay Eli Hierro, ang bodyguard ni Beckett Carmichael, na ang mga kasanayan sa martial arts ay namumukod tangi at hindi kailanman natalo. Dapat ay dumating siya sa loob ng halos 10 minuto, may traffic jam sa hapon. Tiningnan ni Jake Carmichael ang mensahe sa kanyang telepono, nagsasalita sa paghihirap. Malubhang binugbog siya ni Julius Reed at ngayon, nakatanggap ng suntok mula kay Aaron Jackson, ang magkabilang mata niya ay halos malabo na para makakita ng kahit ano ng malinaw. Kung alam niyang haantong sa ganito ang araw na ito, hindi na sana aalis ng hotel si Jake Carmichael kahit na kailangan pa niyang manatili sa loob ng bahay. Mabuti, nabawi ni Mr. Flower ang kanyang espiritu at tumingin kay Aaron Jackson, so, ipapaspar ba natin ang mga empleyado natin gaya ng napagkasundoan dati? Hanggat dumating si Beckett Carmichael, ang binata na nakaputi ay kailangang masunurin na palayain ang bihag.
Ang pagkolekta ng kaunting interes sa harap ay hindi labis. Halika, pumili ka ng sino mang gusto mo, magpapadala lang ako ng isang empleyado. Gamit ang kanyang kamay, sumenya si Aaron Jackson para sa isang disipulo ng Wilson Pavilion na humakbang ng may kumpiyansa. Nang marinig na may problema si Julius Reed, iginiit ng mga tao ni Wilson Pavilion na sumugod para tumulong. Si Aaron Jackson, na hindi napigilan, ay nagdala ng isa. Gayon din dito, kahit sino ay gagawa. Malamig na nguya ni Mr. Flower. Bagamat namumutla dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, muling nagningning ang kanyang mga mata sa sandaling iyon. Pagkatapos ay dalhin ito, napaatras si Aaron Jackson para bigyan ng sapat na espasyo ang dalawa. Hehe, anak, mukha kang mahina. Paano kung hahayaan kitang gumamit ng isang braso? Isang lalaki ang humakbang pasulong at sumenyas patungo sa disipulo ng Wilson Pavilion gamit ang isang kawit ng kanyang daliri. Okay, tumango ang disipulo ng Wilson Pavilion. Tila hindi inaasahan ang gayong kawalang hiyaan mula sa kalaban, gumawa lamang siya ng isang pambihirang komento, ngunit ang kabilang panig ay talagang sumang-ayon. Sa kabutihang palad, naniniwala siyang mayroon siyang higit sa sapat na kakayahan upang harapin ang batang ito sa isang kamay lamang. Basag. Ngunit bago pa makapag-react ang lalaki, ang disipulo ng Wilson Pavilion ay sumugod sa isang paputok, na dislocate ang isang braso niya. Ako na ang bahala sa sarili ko, hindi mo na kailangang problemayan. Pagkaraang gawin iyon, ngumiti siya at ikinulong ang kanyang kamao, magsisimula na ba tayo? Ikaw. Ang mukha ng lalaki ay puno ng takot, at siya ay nasaktan kaya nawalan siya ng lahat ng lakas ng loob. Hindi man lang siya nakagalaw, at hindi man lang makita kung anong teknik ang ginamit ng kalaban bago ma-dislocate ang isang braso. Paano pa siya makakalaban? Nagpakamatay ba ito? Dahil wala kang sinasabi, maaari ko na ring simulan. Sabi ng disipulo ng Wilson Pavilion na may mahinang ngiti, biglang hamampas ng sipa. Basag. Sa gulat, sinubukan niyang harangin gamit ang kanyang kamay, para lamang itong nasipa at nabali, at bumagsak siya sa lupa, nakapulupot sa matinding paghihirap. Mabangis na baluktot ang ekspresyon sa kanyang mukha, na para bang siya ay kalahating patay. Kasabay nito, isang malababoy na sigaw din ang pumasok sa tenga ng mga manunood. Nagpadala ito ng panginginig sa gulugad ng lahat. Anong uri ng pamamaraan ito? Malaki ang tingin ni Mr. Flower sa kanyang martial arts skills, ngunit nang makita niya ang mga pamamaraan ng binata, hindi niya maintindihan ang mga ito. Masyadong mabilis. Ang kanyang sariling empleyado ay tila matamlay, na walang pagkakataon na lumaban. Susunod, inip na ikinaway ni Aaron Jackson ang kanyang kamay. Lumibot ang mga mata ni Mr. Flower, na pagtanto na si Beckett Carmichael ay dapat na naroroon ngayon. Hindi niya nais na maging sanhi ng hindi kinakailangang mga casualty. Nawalan na siya ng ilang kapatid ngayon at hindi na niya kayang bayaran pa. Paano kung tawagin na lang natin? Sampal. Hinampas ni Aaron Jackson ang mukha ni Mr. Flower, sa tingin mo ba, you call the shots? Sa ngayon, ipinapalam ko lang sayo. Kung ayaw mo, ako na mismo ang pipili. Tumingin siya sa paligid at itinuro ang isang tao sa likod ni Aaron Jackson, him. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 546 na namatay ang sino mang pumihil sa akin sa lungguhit isa. Hinawakan ni Mr. Flower ang mga galos sa kanyang mukha, hindi na napigilan. Nakatingin lang siya nang walang magawa habang ang kanyang mga empleyado, isa-isang pinaghahampas sa lupa na parang mga patay na aso. Sa hindi matiis na sakit, mabilis at desididong kumilos ang mga disipulo mula sa Wilson Pavilion, at wala pang isang minuto, lahat ng empleyado ni Mr. Flower ay nakahandusay sa lupa, walang tigil na sumisigaw. Idagdag si Mr. Flower mismo, isang lalaking may kapansanan, sa bilang, lahat ng tinatawag ni Jake Carmichael ay napalay. Si Julius Reed lamang ang nakamasid sa lahat ng ito ng mahinahon. Nang walang banibitawan na salita, gumawa ng paraan, lahat. Maya-maya lang, may sumigaw mula sa labas ng crowd, ako si Beckett Carmichael, please let me through. Maliban lang kung iutos ito ng aming amo, kahit na anak ka ng langit, kailangan mong tumayo sa labas. Hakbang ka pa, at huwag mo kaming sisihin sa pagiging hindi magalang.
Gayunpaman, ang mga empleyado ni Aaron Jackson ay hindi nagbigay ng anumang paggalang kay Beckett Carmichael, kahit na naghanda upang makakuha ng pisikal. Papasukin mo sila. Nang marinig ang boses, iminuwestra ni Aaron Jackson ang kanyang kamay para makadaan. Sina Jake Carmichael at Mr. Flower, nang marinig ang boses ni Beckett Carmichael, ay hindi maiwasang matuwa. Ang pangunahing tauhan ay dumating na sa wakas. Ang kahihiyang dinanas nila ay dapat ibalik ng 2 beses. Boss, nandito na ako. Malakas na sigaw ni Jake Carmichael. Sa sandaling iyon, sumiksik si Beckett Carmichael sa karamihan kasama ang kanyang mga empleyado. Pagpasok, nakita niya ang mga empleyado ni Mr. Flower na nakahandusay sa lupa. At si Mr. Flower mismo, na naputol ang isang braso. Nakahandusay sa lupa si Jake Carmichael, bagbog at namamaga ang mukha. Napuruhan ang mukha niya. Boss, kung dumating ka mamaya, baka hindi nakita. Tatayo na sana si Jake Carmichael, pero for dramatic effect, lumuhad siya sa lupa at dahan-daang lumapit kay Beckett Carmichael, niyakap ang hita niya at humahagulgol, Boss, muntik na akong mabugbog hanggang mamatay. Dumating si Mr. Flower para tumulong, pero sinong mag-aakalang makakaharap natin itong boss na ito, at ngayon lahat ng empleyado ay may kapansanan. Boss Carmichael, sa pagkakataong ito, lumapit din si Mr. Flower, namumutla ang mukha habang sinasabi, kung hindi ka pa dumating, tapos na talaga tayo. Mapait ang mukha niya, sanay na sa paggamit ng kapangyarihan sa kabisera, hindi niya inasahan na makakatagpo ng ganoong problema sa Gonzales City habang nakikipag-usap sa isang kabataan. Higit sa lahat, sa yugtong ito, wala pa rin siyang ideya kung bakit niya sinaktan ang lalaking nakaputi sa harap niya. Or should I say, ang amo sa lansangan. Ikaw kasi. Nang makita niya si Aaron Jackson, nagdilim ang ekspresyon ni Beckett Carmichael at malungkot niyang sinabi, Aaron Jackson, ano ang kahulugan nito? Nakilala niya si Aaron Jackson noon sa Bronze Sparrow platform at alam niyang maganda ang relasyon ng binata na nakaputi kay Julius Reed. Ngunit ngayon, na binugbog ang sarili niyang mga miyembro ng pamilya at napilayan ang mga taong tumulong, medyo napakawalang galang. Ito ay tahasang pagwawalang bahala para sa kanyang sarili at kay Ivan Reed. Saan nakatayo ang dignidad ng pamilya Carmichael? Kung ang insidenteng ito ay umabot sa pandinig ni Ivan Reed, ito ay magiging tila kung siya, ang chairman ng Five State International, ay walang kapangyarihan. Aaron Jackson, ang boss mula sa Gonzales City. Nang marinig ang pangalang ito, nag-isip si Mr. Flower, naghahanda para sa paghihiganti sa hinaharap. Walang pag-aalinlangan, ang isang tao na nang ahas na huwag igalang si Ivan Reed tulad nito ay malamang na makatagpo ng hindi inaasahang kamatayan sa loob ng 1 linggo. Kilalang-kilala niya ang kanyang ninong. Talaga, ako si Aaron Jackson. Ngumiti si Aaron Jackson, tumanggo at naglabas ng sigarilyo sa bulsa ng kanyang dibdib, inalok ito kay Beckett Carmichael, here. Have one. Hindi na kailangan, matigas na sabi ni Beckett Carmichael. Kung hindi lang dahil kay Julius Reed, matagal na niyang kikilos si Aaron Jackson. Isang sampal sa buong pamilya Carmichael ang pagtama kay Jake Carmichael. Hindi iisipin ng mga tagalabas na si Jake Carmichael ang nataman, bagkus ay napahiya ang buong pamilya Carmichael. Pagkatapos ay maninigarilyo ako ng mag-isa. Sa pagharap sa makapangyarihang magnate na ito na nang ibabaw sa isang panig, si Aaron Jackson ay hindi nagpakita ng kahit kay titing na bakas ng takot. Sa halip, nagsimula siyang manigarilyo na parang walang nangyari. Aaron Jackson, may tinatanong si Boss Carmichael. Naninigarilyo mag-isa, hindi mo ba masyadong nirerespeto si Boss Carmichael? Malamig na tanong ni Mr. Flower sa gilid. Hindi niya naisip ang ganoong senaryo. Pero kung tutuusin, Gonzales City lang naman ang Gonzales City. Isang maliit na lugar, hindi dapat katakutan. Exactly. Aaron Jackson, tinakausap ka ng boss namin. You better be polite and not so arrogant. Habang nakatikip ang kanyang namamagang mukha, lumapit si Jake Carmichael at matuwid na tinanong siya. Ngayon sa pag-back up sa kanya ng kanyang amo, ang sitwasyon ay ganap na nagbago. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin si Mr. Flower na, sa desperasyon, maaaring alagaan pa ni Aaron Jackson si Beckett Carmichael. Ang pangunahing prioridad ay ang umalis muna sa lugar na ito.
Maaari nilang planuhin ang kanilang susunod na galaw mamaya. Hanggat umalis sila sa Gonzales City, magiging madali ang lahat. Anong negosyo ang pinag-uusapan ninyong dalawa kapag kausap ko si Boss Carmichael? Sa pagpitik ng abo, huminga ng malalim si Aaron Jackson at bumuga ng usok sa hangin. Boss Carmichael, hindi ka dapat nasangkot sa magulong negosyong ito. You hit my man, a member of my Carmichael family. I'm afraid na imposibleng hindi ako madamay sa gulo na ito, di ba? Malamig na sabi ni Beckett Carmichael. Nakaka-intimidate ang eksenang nasa harapan niya. Sa paligid ng pasukan ng Five State International, ganap nilang hinarangan ang isang malawak na bukas na paradahan. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Aaron Jackson sa paggawa ng ganoong kalaking eksena. Para ipahiya ang mga miyembro ng pamilya Carmichael. Pero alam na alam ni Aaron Jackson na may malapit silang relasyon kay Julius Reed. Pagkatapos ng lahat, nakilala nila ang isa't isa sa malaking labanan sa pantalan. Nadama ni Beckett Carmichael na hindi katumbas ng halaga para kay Aaron Jackson na magsimula ng isang salungatan sa kanya. But with such a large arrangement, it now seemed obvious na nakadirekta ito kina Jake Carmichael at Mr. Flower. Boss Carmichael, hindi ikaw ang pinupuntirya ko, ngunit ang mga taong ito dito mismo. Inilagay ni Aaron Jackson ang sigarilyo sa kanyang bibig at huminga ng malalim, ipapayo ko sa iyo na umalis, kung hindi, hindi ito magtatapos ng maayos. Alam din niya ang relasyon ni Beckett Carmichael at Julius Reed, ngunit sa usapin ngayon, pabayaan ang isang kamag-anak ng pamilya Carmichael, kahit na si Beckett Carmichael mismo, si Aaron Jackson ay hindi magpapakita ng awa. Sa mundong ito, ang sino mang maglakas loob na kalabanan ang kanyang amo ay iisa lang ang landas, kamatayan. Kahit na sino ito, kahit saan. Paano mo makakausap si CEO Carmichael ng ganyan? Aaron Jackson, huwag mong isipin na dahil lang sa Gonzales City ang iyong turf, kaya mo nang magsalita ng ganyan. Muli, sumigaw si Jake Carmichael ng maling tapang. Siya ay harboring isang tiyan ng apoy at ay naghihintay para sa Beckett Carmichael dumating. Kung hindi niya sinampal sa mukha si Aaron Jackson, hindi ito makakabuti sa kanya. Ayokong makinig sa kanyang usapan, sabi ni Aaron Jackson habang nakaturo. Agad namang bumungad sa kanya ang isang empleyado. Anong ginagawa mo? Galit na umungol si Beckett Carmichael. Kung wala siya doon, at sinaktan nila siya, natapos na ito, at nang maglaon ay maaari siyang maghanap ng isang eksperto upang makipagtalo sa kanyang kaso at humingi ng hustisya. Pero ngayon, nandoon siya, si Beckett Carmichael, ang boss ng Carmichael Group, nakatayo sa harap mismo ni Jake Carmichael. Paano kaya niya makikita ang sarili niyang kamag-anak na binugbog? Boss Carmichael, sa huling pagkakataon, binabalaan kita. Huwag kang hamarang sa akin. Nagdilim ang mukha ni Aaron Jackson nang ihagis niya ang sigarilyo sa lupa at dinurog ito ng husto. Ngayon, kahit sino pa. Kung sino man ang hamarang sa akin, mamamatay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 547, ang daan patungo sa underworld sa lungguhit isa. Ang lakas ng loob mo. Parehong malungkot ang mukha ni Beckett Carmichael, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ito ay para sampilan ang mukha ng isang miyembro ng pamilya Carmichael sa harap mismo ni Beckett Carmichael. Kung talagang sinaktan sila ni Aaron Jackson, hindi na makakatuloy si Beckett Carmichael sa pamilya. Magagalit ang kabisera sa mga alingaw-ngaw na ang ulo ng pamilyang Carmichael ay hindi man lang maprotektahan ang isa sa mga miyembro ng kanyang angkan. Para sa isang tulad ni Aaron Jackson, hindi sila karapat-dapat sa isang pangalan sa mga mata ni Beckett Carmichael. Kaya naman nagkaroon ng ganoong pag-uusap noong una nilang pagkikita sa Wilson Pavilion. Ngayon, kahit na may kinalaman ang relasyon kay Julius Reed, hindi niya matitiis na may damay-kit sa kanyang ulo. Aaron Jackson, huwag mo akong itulak ng labis. Ang kapangyarihan ni Boss Carmichael ay higit pa sa iyong paghahambing. Nang makita ang magkabilang panig na may mga espadang nakabunot, alam ni Mr. Flower na ito ay isang pagkakataon. Para magudyok ng gulo sa pagitan ni Beckett Carmichael at Aaron Jackson, gamit ang kamay ng iba para pumatay. Huwag mo akong itulak ng masyadong malayo, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagharap kay Mr. Reed. Pinipigilan ni Beckett Carmichael ang sarili,
pero ngayon, nakaramdam siya ng insulto. Mukha. Humagalpak ng tawa si Aaron Jackson, Mr. Reed need face from you. Beckett Carmichael, itong grupo ng mga tao sa likod mo, binalak nilang patayin si Mr. Reed sa exhibition at ipinagmalaki pa nila ang pagnanais na kunin ang asawa ni Mr. Reed na si Kella Radcliffe sa kama at makipaglaro sa kanya. Say it again, kaninong mukha ang dapat kong ibigay? Sa dulo, halos sumigaw si Aaron Jackson. Lumapit siya sa mga taong nakahandusay sa lupa, na iniabot ang isang kamay. Isang kutsilyo ang agad na ipinasa ng isa niyang empleyado. Gusto mo mukha? Tama. Nginitian ni Aaron Jackson si Beckett Carmichael, ibibigay ko ito sa iyo. Thwak. Hindi. Si Mr. Flower ay umungal ng hindi sinasadya, ang kanyang mga mata ay mahigpit na nakatutok kay Aaron Jackson, ipapalibing kita sa kanila. Ang lahat ng mga taong ito ay mga empleyadong dinala mula sa kabisera ni Mr. Flower, na sumusunod sa kanya sa loob ng maraming taon na. Ngunit ngayon, wala siyang kapangyarihan. Nagdurusa. Nasa sakit. Ngumisi si Aaron Jackson, itinaas ang kutsilyo at naglakad patungo sa ibang tao. Hindi. Please, iligtas mo ang buhay ko. Nanginginig ang taong ito sa takot ngunit nakahandusay lamang sa lupa at patuloy na nagmamakaawa, dahil ang kanyang mga paa ay binali ng isang disipulo ng Wilson Pavilion. Noong ipinagyayabang mo ang pagpatay sa amo ko, bakit hindi mo naisip na darating ang araw na ito? Thwak, boss, sino ang amo mo? Noon lang natauhan si Beckett Carmichael. Lumingon siya, hinawakan sa kwelyo si Jake Carmichael, at umungol, sino ang nasaktan mo? Ako, nasaktan ko lang ang isang bata. Nanlambot ang mga binti ni Jake Carmichael dahil sa takot, hindi maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ugali ng kanyang amo. Sinong bata? Nang marinig ito, agad na nagkaroon ng masamang premonition si Beckett Carmichael. Alam niyang hindi magbibiro si Aaron Jackson tungkol sa ganoong bagay. Kung talagang nasaktan ng mga taong ito sa harap niya si Julius Reed, hindi kaya ang mga kilos niya ngayon ay siya yon. Itinuro ni Jake Carmichael ang karamihan. Nakatayo doon si Julius Reed sa gilid ng kanyang bodyguard, nakatingin sa kanila nang walang pakialam. Nagdilim ang lahat sa harap ng mga mata ni Beckett Carmichael, at halos himatayan siya. Ang pinakamasama ay nangyari. Ang na-offend ng kanyang clan members ay si Julius Reed. CEO Carmichael, binata pa lang siya, hindi dapat mag-alala. Sampal. Inikat ni Beckett Carmichael ang kanyang braso at malakas na sinampal sa mukha si Mr. Flower. CEO Carmichael, ikaw. Mr. Flower ay hindi handa sa lahat, napaatras siya ng ilang hakbang, gulat na gulat ang mukha habang nakatingin kay Beckett Carmichael, hindi mo ari kung bakit siya sasampalin ng mahalagang taong ito. Isang binata, pinatay mo ako. Tinadyakan ni Beckett Carmichael ang paa at mabilis na lumapit kay Julius Reed. Napaluhod si Todd, habang nakaluhod. Ang galing. Ako. Nalilito ako, hindi ko alam na ikaw pala ang nasaktan nila. Mariin niyang idiniin ang kanyang ulo sa lupa, walang tigil na nanginginig ang kanyang katawan. Ipinakita sa kanya ng labanan sa dagat kung gaano talaga katikot ang amo na kilala ng kanyang mga ninuno. Ang walang kapantay na mga eksperto na ipinadala ng pamilya Roosevelt ay nasawi lahat sa dagat. Sa ganoong kakayahan, hindi magiging mahirap na lipulin ang kanyang buong pamilya Carmichael. Ang pinaka-naguguluhan sa kanya ay kahit siya ay walang malinaw na pagkaunawa sa kung sino talaga si Julius Reed. Ang dami niyang kapangyarihan sa tabi niya. Ito. Nang makita ang eksenang ito, si Mr. Flower at Jake Carmichael ay lubos na napatulala. Ano ang nangyayari dito? Nakaluhod talaga sa harap ng binatang iyon ang dating hindi mas-away na Boss Carmichael. Boss, anong ginagawa mo? Nagmamadaling lumapit si Jake Carmichael, mabilis na lumapit kay Beckett Carmichael, sinusubukan siyang tulungang makatayo. Scram! Galit na sigaw ni Beckett Carmichael, sinampal sa mukha si Jake Carmichael. Ang walang kwentang hanggal na ito ay nagdala ng kapahamakan sa kanya. Gaano kalakas ang loob nitong walang alam na miyembro ng pamilyang Carmichael na saktan ang benefactor ng kanyang ninuno. Pagod na ba siyang mabuhay? Boss, ako. Huwag mo na akong tawaging boss. Simula ngayon, mabuhay ka man o mamatay, wala kang kaugnayan sa pamilya Carmichael ko. Naikuyom ng mahigpit ni Beckett Carmichael ang kanyang mga kamao,
nakaluhod sa lupa, ang kanyang ulo ay idiniin ng husto sa sahig, hindi naglakas loob na tumangala. Maging si Mr. Flower ay natulala ngayon. Muli niyang sinulyapan si Julius Reed, bukod sa gwapo, wala siyang ipinakitang kakaibang ugali. Sino ba talaga siya, para magpaluhod sa lupa ang isang clan leader ng isa sa 4 na malalaking pamilya, nanginginig ang buong katawan. Kahit na sa kabisera ay hindi maaaring mayroong isang taong may ganoong awtoridad. At ngayon, dito sa Gonzales City, nag-exist ang ganyang kabataan. Naramdaman na lang niya ang pamamanhid sa kanyang ulo, ang lamig sa buong katawan. Boss, paano natin ito haharapin? Nilapitan ni Aaron Jackson si Julius Reed, nagsasalita ng may lubos na paggalang. Ano, boss? Nang marinig ang pamagat ni Aaron Jackson, na sinamahan ng lubos na magalang na kilos, si Mr. Flower ay lubos na nalito. Sino sa mundo ang binatang ito? Sapat na iyon, hayaan mo sila. Kinaway-kaway ni Julius Reed ang kanyang kamay, habang nakatingin kay Beckett Carmichael sa lupa. Kailangan mo talagang disiplinahin ang iyong mga empleyado. Una ang manager ng iyong kumpanya, ngayon ay isang miyembro ng pamilya. Huwag mo akong biguan, huwag mawala ang lahat ng magandang impresyon na mayroon ako sa iyo. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Naglalaho sa karamihan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang asawa ay naghihintay para sa kanya, nangako siya na sasamahan niya si Keller Radcliffe sa pamimili at hindi siya makapag-aksaya ng oras dito. Salamat, maraming salamat. Si Jake Carmichael ay lumuhad sa lupa, patuloy na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Ngayon, pwede na ba tayo? Si Mr. Flower at Jake Carmichael ay lumapit kay Aaron Jackson, nanginginig. Narinig nilang pareho si Julius Reed na gumawa ng paraan para sa kanila. Maaari ka, kung gayon, umalis ka. Si Aaron Jackson, na nakapatong ang isang paa sa kotse, ay itinuro sa pagitan ng kanyang mga paa, gapangin ka. Okay, nagpalitan ng tingin sina Jake Carmichael at Mr. Flower, tumango, at lumuhad sa lupa. Sa harap ng buhay at kamatayan, walang halaga ang dignidad. Sunod-sunod silang gumapang palabas mula sa ilalim ng mga binti ni Aaron Jackson. Agad ding naghiwalay ang mga tao para magbukas ng landas. Itinuro ni Jake Carmichael ang karatula sa kalye, na nagulat na napabulalas, bakit ito ang daan patungo sa underworld. May nakatayong street sign sa gilid ng kalsada, nagbabasa. Ang daan patungo sa underworld. Paf, sa gilid ng kalsada, maraming tao na armado ng mga crossbows ang bumaril kay Mr. Flower at Jake Carmichael sa mga pink cushions. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 548, Pagpapalawak ng Horizon sa Lungguhit 1. Matapos mapangalagaan ang lahat, nauna nang naglakad si Aaron Jackson na nasa bulsa ang kanyang mga kamay, kasunod ang mga empleyadong may dalang sandamakmak na sariwang bulaklak, pagdating sa pasukan ng 5 State International Building. Ang presidente ng Bronze Sparrow Platform Entertainment Company ng Gonzales City ay nagpaabot ng pagbati kay Miss Huntington para sa matagumpay na eksibisyon sa 5 State International at inihahandog ang mga bulaklak na ito bilang isang espesyal na pagpupugay. Kasunod ng malakas na anunsyo mula sa isang empleyado sa likod niya, 12 ng mga tao na may hawak na mga bulaklak ay inayos ang mga ito sa pasukan ng 5 State International. Kaya narito sila upang maghatid ng mga basket ng bulaklak, ngunit bakit napakalaking kaguluhan? Nasaan ang iilang tao? Bakit hindi natin sila nakikita? Umalis na yata sila. Tiyak na aalis sila pagkatapos maglinis. Lahat ay nakaramdam ng panghihinayang at kawalan dahil sa hindi pagkikita ni na Jake Carmichael at Mr. Flower na nag-aalaga kay Julius Reed. Hindi nagtagal pagkatapos mailapag ng mga empleyado ng Aaron Jackson ang mga bulaklak, tumalikod sila at maayos na umalis sa eksena. Sa loob lamang ng 5 minuto, halos 1,000 tao ang nawala sa pasukan ng 5 State International Building. Lumabas para makipag-chat, naramdaman nilang nagkamali sila, humingi ng tawad, at umalis. Pagkapasok ni Julius Reed sa exhibition hall ay may nakita siyang 3 babae na diretsyong nakatingin sa kanya. Pero parang walang epekto ang paliwanag niya. Walang reaksyon silang 3. Walang anumang ripple sa kanilang mga mukha. Pinalo ko sila at pagkatapos ay pinalayas ko sila, muling paliwanag ni Julius Reed. Gayunpaman, walang reaksyon ang 3 babae.
Nakita namin ang lahat mula sa itaas. Nagsalita si Kella Radcliffe. Mula sa ikalawang palapag, kitang-kita nila ang lahat. Sa kaibuturan, ang bawat isa sa kanila ay labis na nabigla. Hindi ito ang una nilang pagkikita. Ngunit ang makita si Beckett Carmichael, ang chairman ng Matthew Abernathy Group, na nakaluhod sa harap ni Julius Reed na lahat ay nanonood, iyon ang talagang nagpasindik sa lahat. Si Sofia Leocadia, mula sa pamilyang Leocadia, nakapantay ng pamilyang Carmichael, ay alam na alam kung ano ang ibig sabihin ng lumuhad si Beckett Carmichael. Ah, Sofia, sinasabi mo, hindi mo ba sinabi na nakakuha ka ng mga tiket sa espesyal na kristal na eksibisyon na iyon sa loob? Totoo ba iyon? Malamang na gusto rin itong makita ng dalawa pang kapatid na babae. Medyo napahiya si Julius Reed. Tila minamaliit niya ang katalinuhan ng tatlong babaeng nauna sa kanya. Ngunit dahil nakapatay na siya, hindi niya ito lubos na pagsisihan ngayon, dahil silang tatlo ay nakasaksi sa kanyang pagpatay. Binili ko, muntik ko nang makalimutan kung hindi mo nabanggit. Tumanggo si Sofia Leocadia bilang pagsang-ayon, pero kailangan mong i-reimburse sa akin iyon. Hindi kaya. Nang marinig ito, unang naramdaman ni Anna Harris ang labis na pananabik at pagkatapos ay hindi makapaniwala. Nagtanong, Julius Reed, nanloloko ka, tama. Narinig ko na kailangan mo ng imbitasyon mula sa pamilya Leocadia para makapasok. Nagawa na niya ang kanyang pananaliksik sa Crystal Exhibit online. Napuno ito ng mga treasured item, kahit nakasama ang mga exhibit na espesyal na in-order mula sa mga dayuhang luxury brand. Sa pagtingin pa lang sa mga larawan sa website ay naluluha na siya. Ang bawat babae ay may pangarap ng mga kristal, at si Anna Harris ay walang pagbubukod. Ngunit ang pamantayan para makapasok sa kristal na eksibisyon ay napakataas. Dahil nagtatampok ito ng mga luxury goods na nagkakahalaga ng 10 kung hindi man daan-daang milyon, hindi ito naa-access ng sinuman. Ang mga may imbitasyon lamang mula sa pamilya Leocadia ang karapat-dapat na makapasok. Ang pagbebenta ng mga tiket para sa naturang eksibisyon ay tila isang biro, tama. Totoo. Kung hindi ka naniniwala, bakit hindi sundan kami at tingnan mo mismo? Nagkibit-balikat si Julius Reed. Bakit palaging si Anna Harris ang tumatalon para manggulo? Nagsisimula na siyang magsisi, tila sa hinaharap, hindi niya dapat dalhin ang problemang ito sa paglalakad kapag lalabas. Kung hindi, ang lahat ay magiging problema. Julius Reed, tinatanong mo ba ang dalagang ito? Ipinatong ni Anna Harris ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, ganap na nakakalimutan ang mga pangyayaring naganap ilang minuto lamang bago sa harap ng lalaking ito. Nanlilisik ang mga mata ni Julius Reed, dahil hindi pa nagsasalita si Kella Radcliffe, tiyak na nangangahulugan ito na kapareho niya ang mga pagdududa ni Anna Harris. Palihim siyang sumilip, gaya ng inaasahan, may pananabik sa mga mata ng asawa. Mga babae, sobrang totoo. Sa harap ng mga kristal, ang kanilang pagtutol ay wala lamang. Iyon, actually, hindi na kailangang bumili ng tiket, pero... Nag-alinlangan si Julius Reed. Pero ano? Pinaikit ni Anna Harris ang kanyang mga mata at nakangising tinanong, pero niloloko mo kami, pinaglalaroan, yun ba? Nang marinig niya na maaari silang pumasok sa kristal na eksibisyon, napakasaya niya na maaari siyang mamatay. Pero ngayon, kung sasabihin ni Julius Reed na nagbibiro lang siya, baka pumatay siya ng tao. Kapag nababaliw ang mga babae, kahit siya ay natatakot. Hindi yon. Yumuko si Julius Reed, hindi siguradong kumikislap ang kanyang tingin habang sinabing, ito ay dahil si Itay Huntington, siya ang big boss ng 5-State International, at ang exhibition ng Leocadia family sa pagkakataong ito ay pakikipagtulungan din sa Gonzales City Business Alliance. Natural, magkakaroon ng mga panloob na kota. Nakita niyang bahagyang nagbago ang tingin ni Kella Radcliffe at mabilis na ikanaway ang kanyang mga kamay. Don't get me wrong. My wife is after all the general manager of the Business Alliance, and naturally she has this authority. When I heard about this in the morning, I called Dempsey Davenport to ask, and she said the general manager really has 5 spots. Talaga, napuno ng pagtataka ang mga mata ni Anna Harris. Kung ganoon talaga, wala na siyang pagsisisihan sa buhay. Kaninang umaga,
Nang makita niya ang mga larawan ng Crystal Exhibition Hall at pagkatapos ay naisip kung paano siya hindi makapasok, halos masira siya. Ngunit ngayon, tila pabor na naman sa kanya ang pagkakataon. Bukod dito, may katuturan ang pangangatwiran ni Julius Reed. Ang Leocadia family ay nakikipagtulungan sa Gonzales City Business Alliance na kinakatawan ni Itay Huntington, kaya dapat nilang bigyan ang kanilang mga kasosyo ng ilang kota, tama ba? Dagdag pa, ganap na nakuha ni Keller Radcliffe ang kanyang posisyon bilang pangkalahatang tagapamahala, kaya ang pagkakaroon ng ilang mga pwesto ay tila normal. Bakit hindi mo sinabi kanina? Buong umaga mo akong pananghinaan ng loob. Bagamat nagreklamo si Anna Harris sa pamamagitan ng kanyang bibig, ang kanyang puso ay namumulaklak sa kagalakan. Hindi niya inaasahan na biglang dumating ang sorpresa. Kung tutuusin, nagkaroon na, hindi pagkakaunawaan kay Itay Huntington kahapon, at nag-aalala ako na baka may opinyon ka tungkol dito, sabi ni Julius Reed na may bastos ng ngiti. Si Itay Huntington ay walang mapapahamak na mukha upang mawala. Ang pamilya Leocadia ay nagbigay ng mukha, at kailangan niyang tanggapin ito ng masunurin. Kung may mukha man, siguradong si Sofia Leocadia iyon. Ngunit malinaw na ayaw ni Sofia Leocadia na malaman ng lahat ang kanyang pagkatao. Kung hindi, lilikha ito ng pressure sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. At ayaw din ni Julius Reed na maramdaman ni Keller Radcliffe na nakikipag-ugnay siya sa isang napakayaman na pangalawang henerasyon. Ang pagtrato kay Sofia Leocadia bilang isang normal na batang babae, tulad ng dati, ay mas mabuti. Panigurado. Kung wala kang kasalanan, hindi mo itinago hanggang ngayon. Puno ng kaligayahan ang mukha ni Anna Harris. Bakit hindi ko alam ang tungkol dito? Sa oras na ito, si Keller Radcliffe ang nanatiling makatwiran. Gusto niyang pumasok at tingnan. Ngunit bilang general manager, wala siyang alam tungkol dito, habang si Julius Reed ang unang nakaalam. Noong oras na iyon, natutulog ka, at si Dempsey Davenport ay tumawag sa aking telepono. Niyugyug ni Julius Reed ang kanyang telepono, masasabi kong medyo matulungin ang iyong katulong. Nang makitang hindi ka pa bumangon, sa halip ay tinawagan niya ako. Ngayon ihambing iyon sa isang taong tila nabubuhay sa takot sa isang mapayapang araw. Ikaw. Bumantong hininga si Anna Harris, at pagkatapos ay itinoon ang tingin kay Julius Reed. Ano ang mahalaga kung sino ang tawagan niya kapag magkasama kayong dalawa? Maglinis ka, kayo ba ni Dempsey Davenport? Anna, malumanay na saway ni Keller Radcliffe. What on earth are you thinking about? Masyado ka na bang nanonood ng soap operas? Kung ayaw mo, pumasok na lang muna tayo. Huwag. Pinagsalikop ni Anna Harris ang kanyang mga kamay, ang iyong babae, nagkamali ako, hindi pa ba sapat iyon? Sinulyapan niya si Sofia Leocadia. Loli, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerte ngayon, dadalhin ka ng iyong kapatid na babae upang palawakin ang iyong pananaw. Salamat, ate. Ngumiti ng matamis si Sofia Leocadia. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 549, ang lasa ng isang electric baton sa lungguhit isa. Nang makita ang matagumpay na ekspresyon ni Anna Harris, talagang gustong ilabas ni Julius Reed ang katotohanan. Iniisip pa lang ang ekspresyon ng mukha ng babaeng ito, na nag-uudyok ng gulo kung saan-saan, nang malaman niyang ang pinag-iinggitan niya ay ang prinsesa ng pamilya Leocadia. Hindi mapigilan ni Julius na matawa. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Lumapit si Keller Radcliffe kay Julius, ikanawit ang kanyang braso, at pinaikit ang kanyang mga mata, may magandang nangyayari ba? Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Hindi. Iniisip ko lang kung gaano kasaya na makisama sa aking asawa ngayong umaga sa kama. Sabi ni Julius sabay ngisi ng nakakaloko. Lalong nagalit si Keller nang marinig niya ito. Iniisip niya talaga kung normal na tao ba si Julius. Isang lalaki at isang babae na nag-iisa sa isang silid na magkasama, at kanina pa siya na forward, wala ba siyang maisip na gawin? Sa halip, nagkaroon siya ng lakas ng loob na komportableng matulog sa buong umaga. Asawa ko, nagkamali ako. Biglang napatulala si Julius at hindi napigilan kundi umiyak, ang puso ng isang babae, kasing dagat. Ang Crystal Exhibition Hall ay matatagpuan sa pinakalikod ng 5 State International Building, na orihinal na isang hiwalay na maliit na plaza.
Nang may tayo ang eksibisyon, ang lugar na ito ay naging kristal na bulwagan ng eksibisyon. Ang lugar ay sapat na malaki, at ito ay napakabukas sa paligid ng mga gilid, na nagpapahintulot sa maraming tao na masulyapan ang mga exhibit sa loob sa pamamagitan ng salamin. Sa paligid ng exhibition hall, 12 ng mga security guard ang patuloy na nagpapatrolya. Ngunit malinaw naman, hindi iiwan ng pamilya Leocadia ang isang bagay na kasing halaga ng seguridad sa mga kamay ng mga tagalabas. Simula sa pasukan hanggang sa Crystal Exhibition Hall at hanggang sa loob, nakabantay ang pangkat ng seguridad ng pamilya Leocadia. Ayon kay Sofia Leocadia, nagpadala ang pamilya ng halos 100 piling miyembro para sa kaganapang ito. Lahat sila ay yung tipong kayang humarap sa 10 kalaban ng mag-isa sa isang regular na araw. Sofia, bakit hindi mo sabihin sa mga gwardya sa pasukan na kaibigan tayo ng General Manager ng Gonzales City Business Alliance at buksan nila ang gate para sa atin? Nang malapit na sila sa entrance ng Crystal Exhibition Hall, tinapik ni Julius ang balikat ni Sofia Leocadia. Kung pumasok lang sila ng ganito, tiyak na ibibigay nila ang kanilang mga sarili. Ngayong 50 metro na ang layo nila sa Exhibition Hall, pagdating nila doon, katatapos lang makipag-ugnayan ni Sofia Leocadia sa security ng Exhibition Hall. Hindi na kailangan. Hayaan mong si Lola ang bahala. Tinapik ni Anna Harris ang kanyang dibdib at nagboluntaryo. Paano niya mapalampas ang ganoong pagkakataon para magpakitang gilas at makakuha ng respeto? Ang makapasok lang sa Crystal Exhibition Hall ay isang hindi inaasahang kasiyahan. Ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataon na i-strut ang kanyang mga gamit, at higit na nasisiyahan siya sa kanyang sarili. Si Kela ay ang kanyang matalik na kaibigan, at nadama ni Anna na ito ay isang bagay na ipinagmamalaki rin para sa kanya. Natakot si Julius nang marinig ang alok ni Anna. Kung talagang pumunta siya roon, malamang na matrush siya sa lugar at pagkatapos ay mag-boot out. Sino ang nakakakilala sa iyo? Bago ang makapangyarihang Leocadia family ng kabisera, ang Gonzales City ay walang iba kundi isang backwater. Anna Harris, hayaan mo si Sofia na magsagawa ng ganitong uri ng gawain. Siya ang pinakabata, kaya dapat ay marami pa siyang ginagawa. Kayong lahat ang mga nakatatandang kapatid na babae, paano kayo mawawalan ng ganoong tangkad? Dali-dali siyang pinigilan ni Julius. Oo, mga ate, maghintay ka rito, at ako na ang bahala dito. Tumalbog si Sofia sa harap ni Anna Harris, babalik ako agad. Natural na kilala ng mga bantay sa pasukan si Sofia dahil ang unang bagay na gagawin ng isa kapag sumali sa sambahayan ng Leocadia ay kilalanin ang lahat ng miyembro nito. Kung hindi, kung gagawa ka ng isang pagkakamali, paano mo maasahan na panatilihin ang iyong trabaho? Hanggat pumunta si Sofia, siya ang pinakamahusay na access card. Pero tiyak, babatiin siya ng mga taong iyon ng Miss. Ayaw ma-expose ni Sofia. No way, little sister, ikaw ang bunso, hindi kita kayang i-bully. Hayaan mo ang ate mo, baka may magsabi na namimili ako ng mga bata. Binigyan ni Anna ng masamang tingin si Julius at malumanay na sinabi kay Sofia, maghintay ka rito, kapatid na babae, pupunta ang iyong kuya. Sabay na tayo, sasamahan ko si ate. Pakiramdam ni Sofia ay walang magawa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isa ring 18 taong gulang na binibini, bakit lagi siyang tinatrato ng mga tao na parang bata? Bagamat si Anna at ang iba ay nasa 20s, mas matanda lang sila sa kanya ng ilang taon. Pakiramdam ay lubos na walang pagpipilian. Hanggat pumunta kami para sa isang mas kaunting etikal na diskarte. Sa pagsasama nating dalawa, dapat natural tayong makapasok. Pagdating ng panahon, sulyap lang sa mga gwardya na yan, at dapat walang problema. Kung tutuusin, ang sinumang nagtatrabaho para sa Leocadia family ay dapat na matalino. Hindi na kailangan, maghintay ka dito, tumakbo ako ng mabilis. Sabi ni Anna Harris, saka umalis patungo sa Crystal Exhibition Hall na may malalaking hakbang. Sofia, ituloy mo. Nang makitang nagkakagulo na, nagmamadaling tinawag ni Julius Reed si Sofia Leocadia. Tumanggaw si Sofia Leocadia, agad namang sumunod sa likod. Ano ang pagkakaiba kung sino ang pumupunta? Hindi ba pareho? Si Kela Radcliffe, nang makita ang nangyari, ay labis na naguguluhan. O sa halip,
Hindi ba nila maaaring ibunyag ang kanilang mga pagkakakilanlan pagdating? Hindi ba iyon gagana pareho? May kakaiba ba? Tsaka, sa paghusga sa ekspresyon ni Julius Reed, parang ayaw niyang pakawalan si Anna Harris. Parang may problema dito. Pareho lang, pero mas mabuting makipag-usap ng maaga. Walang humpay na sagot ni Julius Reed, nakatutok ang mga mata sa nasa unahan. Si Anna Harris ay tumatakbo ng napakabilis, siya mismo ay isang dalubhasa sa track at field, at ayon kay Keller Radcliffe, hawak niya ang record ng unibersidad para sa 400 metro noong mga araw ng kanyang kolehiyo. Walang nakasira sa record na iyon hanggang ngayon. Hindi na kailangang sabihin, si Sofia Leocadia, ipinanganak sa kayamanan, ay hindi na makasabay. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Nang makitang may nagmamadaling papunta dito, humakbang ang gwardya ng pamilya Leocadia. Mga kaibigan kami ni Itay Huntington, General Manager ng Gonzales City Business Alliance. Buksan ang pinto. Hingal na sabi ni Anna Harris. Siya ay tumakbo ng masyadong mabilis, ay medyo nabalisa, at sa katunayan, ito ay masyadong mahaba mula noong siya huling exercised, hindi na makasabay ang kanyang katawan. Anong sabi mo? Tiningnan siya ng guard captain ng malamig na tingin. Sabi ko buksan mo ang pinto. Mga kaibigan tayo ng General Manager ng Gonzales City Business Alliance, inimbitahan na manood ng exhibit. Sinabi ni Anna Harris na may matapang na karapatan. Paumanhin, hindi ka namin nakikilala. Para sa buong eksibisyon, kung wala kang door card na nakalakip sa liham ng imbitasyon, hindi ka makapasok. Nagdilim ang ekspresyon ng gwardya habang tinitigan ang baliw na babae, sa kanyang harapan, binibigyan kita ng babala ngayon. Mayroon kang 5 segundo para umalis ka agad. Kung hindi, gagawa tayo ng mga hakbang. Ilang General Manager ng Business Alliance, kahit si Itay Huntington ay walang pribilehiyong pumunta sa Crystal Exhibition Hall. Ang ilang mga tao mula sa isang maliit na lugar ay seryosong pinahahalagahan ang kanilang sarili. Hoy! Ano bang problema mo? Tawagan mo ang kapitan mo. Si Anna Harris ay labis na nalungkot, at wala siyang pakialam kung sino ang ibang tao noong nagsimula siyang gumawa ng eksena. Huwag. Maya-maya lang ay naabutan na ni Sofia Leocadia mula sa likuran at napasigaw na nanlaki ang mga mata. Ngunit huli na ang kalahating hakbang. Ang electric rod sa kamay ng gwardya ay direktang nakipag-ugnayan kay Anna Harris. Basag. Nang lumabas ang tunog ng kuryente. Naramdaman ni Anna Harris na umikot ang kanyang ulo at bumagsak sa lugar. Miss, nang makita ng gwardya si Sofia Leocadia, mabilis na iniligpit ng gwardya ang electric rod at gumagalang na sumaludo. Kaibigan ko siya, at ganoon din ang dalawa sa likod ko. Pero ayokong ibunyag ang aking pagkatao, maintindihan. Matigas na sabi ni Sofia Leocadia. Naiintindihan. Namilog ang mga mata ng guard captain, natural na naiintindihan ang nangyayari. Paano magtatrabaho ang isang tao para sa pamilya Leocadia nang hindi man lang tuso? Anna, sina Keller Radcliffe at Julius Reed, nang makita si Anna Harris na bumagsak sa lupa, ay nagmadali din. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 550 Let Her Go sa lungguhit 1. Ako. Isang alon ng pagkahilo lang ang naramdaman ni Anna Harris. Ang lahat ng nasa harapan niya ay itim, na may paminsan-minsang kislap ng bituin. Mabuti na lang at mahina ang agos ng electric baton na ginamit ng gwardya, at nang makitang babae si Anna Harris, sinadya lang niya itong bigyan ng babala. Bukod sa isang maikling labanan ng pagkahilo, walang mga epekto. Okay ka lang ba? Hinawakan ni Keller Radcliffe si Anna Harris at nag-aalalang nagtanong. Okay lang ako. Kaya lang, medyo umiinit ang ulo ko. Huminga ng malalim si Anna Harris at umiling, pagkatapos noon, mas gamaan ang pakiramdam niya. Nasaan si Julius Reed? She bared her teeth, nagtatanong na galit. Siya ay nilalaro sa kanya para sa isang tanga, hindi katakatakang pinigilan niya itong lumapit, set up lang ang lahat. Manloloko, nandito lang ako. Pinanood ni Julius Reed si Anna Harris na bumagsak sa lupa at hindi napigilan ang pagtawa. Sa katunayan, ang isang hamak ay dinudurog ng isa pang hamak. Ikaw, matatawa ka pa. Sa tulong ni Keller Radcliffe, hinawakan ni Anna Harris ang kanyang ulo at tumayo mula sa lupa. Bagamat medyo nahihilo pa siya, hindi na ito nakakaabala.
Good for you. Naglakas loob ka pang ang lokohin ako. Hindi lang ako binigyan mo ng false hope, pero ngayon ay nataman din ako ng electric baton nang wala lang. Sabihin mo sa akin, ano ang dapat nating gawin dito? Galit na galit si Anna Harris. Ito ay lubos na nakakahiya. Ngunit ang gwardya sa kanyang harapan ay isa sa mga kapamilyang Leocadia. At kahit na may lakas ng loob siyang isang leopardo, hindi siya mangangahas na kalabanan ang pamilya Leocadia. Kay Julius Reed lang niya nailabas ang buong galit niya. Julius, anong nangyayari dito? Medyo nadismaya rin si Kella Radcliffe. Kung si Julius Reed ay bumabalik kay Anna Harris, ang biro na ito ay masyadong malayo. Isa pa, niloko niya rin siya. Honey, kailan pa ako nagsinungaling? Ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinakawalan ay dahil sa simula pa lang ay nahulaan ko na siya na hindi siya para dito. Kung hindi man lang siya makapagsalita ng malinaw, paano siya makikipag-usap sa iba? Si Julius Reed, na medyo walang magawa, ay lumapit sa guard at sinabing nasa bulsa ang kanyang mga kamay. Ang babae sa likod ko ay ang General Manager ng Gonzales City Business Alliance, Ms. Kella Radcliffe. Inimbitahan ng iyong Leocadia family, pumunta siya rito para bisitahin ang Crystal Exhibition Hall. Haha, wait and see, malapit na siyang makuryent. Tapos mahuhulog siya sa lupa gaya ng ginawa ko. Si Anna Harris, na tuwang-tuwa, ay kinuha ang kanyang telepono at sinabi kay Kella Radcliffe, kailangan kong kunin ang makabuluhang sandali na ito at pagkatapos ay ipahiya siya dito araw-araw. Hindi kaya, Julius, nabigla sa kuryente. Dahil sa pananakit ng puso sa mga salita ni Anna Harris, nag-alala si Kella Radcliffe. Agad-agad, magbibilang ako hanggang 3. Kumpiyansa na itinaas ni Anna Harris ang 3 daliri, 3, 2, 1, pababa. Bakas pa sa mukha niya ang excitement. Babae at ang uhaw nila sa paghihiganti, sobra lang. Ang kanyang mga salita ay nagpabilis din ng tibok ng puso ni Kella Radcliffe. ZZZT. Sa ingay na iyon, umangat ang barrier gate. Nag-abot ng kamay ang gwardya at nakipagkamay kay Julius Reed, na tuwang-tuwang sinabi, "Welcome to the General Manager of Gonzales City Business Alliance, Ms. Kella Radcliffe, and her family to visit. It's an honor to serve you. Please, come this way." Clatter. Nahulog ang telepono ni Anna Harris sa lupa. Hindi kaya. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Ano bang nangyayari? Bakit nung sinabi ko yon, nabigla ako, pero ayos lang siya. May handshake at salute pa. Ito, napakurap si Kella Radcliffe, na parehong hindi makapaniwala. Pakiusap, pumasok ka. Matapos makipag-usap sa gwardya, lumingon si Julius Reed para tingnan si Anna Harris at nagkibit balikat. Sabi ko wag ka nang sumama. Why bother humiliating yourself? Ni hindi ka makapagsalita ng maayos, hindi ko talaga alam kung paano mo pinamahalaan ang lahat ng mga taon ng edukasyon. Pagkasabi niya nun, siya ang naunang pumasok. Sumunod si Sofia Leocadia sa likuran. Pumasok na rin tayo, Anna. Hindi mo dapat palaging sisihin si Julius, sa totoo lang ay mabait siyang tao. Mabait siya sa akin, at hindi rin masama sa iyo. Lagi mo siyang sinasaktan, at hindi iyon nagbibigay ng mukha sa kanya. Bulong ni Kella Radcliffe. Si Anna Harris ay matalik niyang kaibigan at madalas siyang inaabangan. Ngunit ang kanyang init ng ulo ay magaspang, at siya ay palaging magkasalungat kay Julius Reed. Gayunpaman, alam ni Kella Radcliffe na si Anna Harris ay may matigas na panlabas ngunit malambot na puso, at sa kaibuturan, umaasa siyang magkakaayos sina Anna at Julius. Kella, kahit sabihin mo yan tungkol sa akin. Naputol ang sinabi ni Anna Harris habang siya ay naluluha. No, how could I say anything about you? Wait until we get back tonight, I will take care of Julius Reed and make sure he don't dare to bully you. Mabilis na inayos ni Kella ang sarili. Hehe, ikaw ang pinakamahusay. Hinalikan ni Anna Harris ang kanyang mukha na may kasamang sampal. Dahil dito ay labis na nagseselos si Julius Reed. Napaisip siya, dapat ba siyang magnakaw din ng halik sa mukha ni Kella ngayong gabi? Ngunit sinabi sa kanya ng kanyang instincts na masyadong mapanganib iyon. Nang dumaan sa seguridad, medyo nakonsensya pa rin si Anna Harris. Nagulat na lang siya sa isang taser, at hindi pa siya ganap na nakaka-recover. Nang makita niya ang batuta ng gwardya, nakaramdam siya ng takot.
Sa kabutihang palad, may ilang mga alarma ngunit walang tunay na panganib, ang grupo ay maayos na nakarating sa venue. Wow! My goodness! Sa sandaling pumasok siya, hindi napigilan ni Anna Harris na mapasigaw sa gulat. Ang silid ay puno ng mga kumikinang na kristal, bawat isa ay mas malaki kaysa sa huli. Kanina lang siya nahihilo, ngunit ngayon ay ganap na siyang nabuhayan. Sa isang iglap, lahat ng mata sa exhibition hall ay napunta kay Anna Harris. Tingnan mo, dito. Itinuro ng isang babaeng kanluranin ang karatolang nonoise na nakasabit sa dingding, na nagsasalita sa kanyang pabago-bagong Chinese. I'm so sorry, so sorry. Agad na namula ang mukha ni Anna Harris, at paulit-ulit siyang humingi ng tawad habang magkahawak ang mga kamay sa kahihiyan. Tamad na naginat si Julius Reed at maluwag na sinabi, ngayon alam ko na kung bakit nila nilagyan ng threshold ang exhibition hall. Natatakot sila na baka pumunta rito ang ilang tao na hindi pa nakakita ng mundo at hindi maiwasang gumawa ng kaguluhan. Nakakahiya. Julius, tiningnan siya ni Kela. Kela, kita mo, binyo-bully niya ako. Nangingilid ang luha ni Anna Harris sa kanyang mga mata. Tinamaan siya ng husto ng mga salita nito. Hindi niya maiwasang mapasigaw nang makita ang mga kristal, habang ang iba ay nanatiling tahimik. Nasaktan ko ang sarili kong pride. Sumandal si Anna Harris sa yakap ni Kela at umiyak, hindi ako bagay dito, gusto kong bumalik. Ayos lang, ganyan naman si Julius Reed sa bibig niya, kahit sa akin. Nagbibiro lang siya, huwag mong seryosohin. Dahan-daang tinapik ni Kela si Anna Harris, sinusubukang pakalmayan siya, habang tinitigan niya ng masama si Julius Reed. Ayos lang, bitawan mo siya. Masayang sinabi ni Julius Reed, kung maglakas loob siyang umalis, luluhod ako at maglalaba ng damit pagbalik ko, pagkatapos ng washboard, luluhod ako sa instant noodles, pagkatapos ay luluhod sa exercise ball, at pagkatapos ay sa keyboard. Nang matapos siyang magsalita ay nagbago rin ang tingin ni Sofia Leocadia kay Julius Reed. Sobrang harsh sa sarili niya. O ito ba ay ang isang natatanging tao ay walang katayuan sa bahay? Seryoso ka ba? Napatingin si Anna Harris kay Julius Reed na namumula ang mga mata. I mean ang sinasabi ko. Tumanggaw si Julius Reed. Fine. Ngayon gagawin kong miserable ang buhay mo. Huminga ng mahina si Anna Harris, tumalikod, at tinungo ang exit. Anna, bumalik ka dito. Tinadyakan ni Kela ang kanyang paabilang pagbibitiw, nagtataka kung bakit palaging nag-aaway ang dalawa kapag nagkikita. Ayos lang, hayaan mo na siya. Ang mga patakaran ng exhibition hall na ito ay nalalapat sa lahat, kahit sino o anong status. Kapag umalis ka, hindi ka na makakabalik. Sinadya ni Julius Reed ng malakas, gusto kong lumuhad sa instant noodles ngayon. Nang marinig ang kanyang mga salita, huminto si Anna Harris sa kanyang mga landas. Kung lumabas siya, hindi na siya makakabalik. Hindi iyon magagawa. Anong pagkalugi? Kaya, lumingon si Anna Harris, nakangiti kay Kela, paano kung binyo-bully ka niya habang wala ako? Pagkatapos magsalita, tumakbo siya sa gilid ni Kela, at tumingin kay Julius Reed, sinabi niya, madali kang bumaba. Nang makita ang kabaligtaran ng matalik na kaibigan, napailing si Kela at walang magawa. Masyadong totoo.